alam nyo, sa totoo lang, ito yung pinakamahirap na issue talaga mga kababayan na pinag-usapan natin nung nakaraan. Kasi unang-una, kaibigan ng presidente at sekretary ng presidente yung involved dito. Kaya nga inaaway kami mga kababayan. Ano ba, sinasabihan kami, nadidishit daw kami, hindi daw kami sumusuporta kay PBBM. Alam niyo mga kababayan, hindi kami vlogger ng presidente. Kami po ay sumusuporta kay PBBM. Ngayon mga kababayan, hindi naman tayo katulad, eto lagi niyong tandaan, hindi tayo katulad ni Nabanat Bay mga kababayan na kahit nakikita nilang mali na yung ginagawa ni Kibuloy, yung pagtatago sa KOGC mga kababayan, kinukonsinti pa nila at pinagtatakpan nila at itinatago pa nila sa publiko mga kababayan. Dahil nga sa kaibigan nitong si Duterte, iba tayo mga kababayan. Ang pinoprotektahan natin dito, ang presidente at ang administrasyon ni PBBM dahil alam naman natin na yung mga kalaban dyan nakaabang lang at hinihintay ang pagbagsak ng ating presidente. At hahanap yung mga yan ng butas para pabagsakin si PBBM. So ngayon mga kababayan, alam ko naman, buhat nung pinag-usapan natin, etong patungkol dito kay Lagdameo, marami mga umiwas sa atin na kaibigan natin from social media. May mga nag-unfriend, may mga nag-block sa atin, may mga nag-unsubscribe. Hindi ko naman kayo masisisi. Mga kababayan, syempre, yun yung pananaw ninyo, yun yung opinion ninyo. Pero kasi kami, ang sinuportahan namin dito ang presidente, si PBBM. At yan po yung patuloy naming susuportahan mga kababayan at yung kanyang pamumuno at kanyang administrasyon. So kahit kaibigan pa yun ni PBBM, basta nakita naming may mali mga kababayan, hindi talaga namin palalampasin yan. So ngayon, umpisahan natin itong vlog na inilabas nitong si Coach Jarrett mga kababayan na kung saan ang sabi dito, mahiya kayo kay PBBM. Ginagatasan ba naman ang BARM? Bakit tahimik si Lagdameo sa audit challenge? Kasi nga, ang pinag-uusapan dito yung transparent. Kailangan maging transparency sa mamamayang Pilipino. Kailangan ipakita niya kung hindi talaga siya involved mga kababayan or wala talaga siyang kasalanan, much better. Magpa-audit siya, much better, maging transparent siya para masabi ng taong bayan na mali kami. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan, umpisahan natin etong vlog ni Coach Jarrett. Ikinekredit po natin sa kanya yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Si PBBM ang masisira sa mga pinagagawa ninyong supposedly PBBM. Hindi ako PBBM vlogger. Uulitin ko ba? Hindi ako BBM vlogger. Hindi naman ako binabayaran ni Marcos eh. Tama. Walang nagmamay-ari sa akin. Oh. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Pwede ka rin mag-unsubscribe ngayon. It doesn't matter. Yan yung masakit dyan mga kababayan eh. Kaya nga, di ba, nung nakaraan sinabi ko sa inyo, hindi ko kiniklaim na Marcos loyalist ako mga kababayan. Kasi nga, napakabata ko pa para maging isang Marcos loyalist. Pero, dahil nga sa sinusuportahan natin si PBBM at yung kanyang pamumuno, yun yung pinoprotektahan natin dito bilang isang vlogger mga kababayan. Ano po, hindi naman porket sinusuportahan natin ang presidente, BBM vlogger na tayo. Kasi pag sinabing BBM vlogger, binabayaran ka ng presidente. Hindi naman tayo ganun mga kababayan. Tayo, magbablog lang tayo base dun sa mga issue na nangyayari sa Pilipinas na kailangan maipakita at mabigyang liwanag sa mga kababayan po nating Pilipino. Alam nyo, hindi ko masisisi yung mga nagagalit dyan. Hindi ko masisisi yung mga bumabati ko sa amin na mga kasamahan naming vlogger yung iba. Pero mga kababayan, tandaan nyo na ang pinoprotektahan dito ang presidente at yung kanyang administrasyon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sundan mo yung paniniwala mo. Di ka naman pinipilit maniwala sa akin eh. Tsaka hindi ako vlogger ni PBBM. Okay? Ulit-ulitin ko yan. Hindi ako vlogger ni Marcos. Hindi naman niya ako pag-aari eh. Sumusuporta na nga ako. Sumusuporta na nga ako kahit medyo meron akong tampo. Ayaw nyo pa? Kasi BBM supporter lang daw kasi against ka. Ngayon? Ngayon? Kung BBM supporter ako, ayaw nyo pa? Gusto nyo kung pumunta rin ako sa kabila? Ayaw nyo pa? Diyos ko. Anyway. Pakinggan natin.
Tama to si Renzelin. Hindi ibig sabihin na tinira mo ang nakasupport kay BBM gusto mo nang ibagsak ang admin. Correct. Tsaka magkaiba talaga. Magkaiba talaga mga kababayan ng mga pro-government vlogger. Ano po, magkaiba talaga. Ibang-iba tayo do sa mga DD-shit vlogger. Kasi unang-una, yung mga DD-shit vlogger kahit mali na yung mga kasama ni Duterte, kinukonsinti pa. Yung iba pa nga sinasabing wala daw, hindi naman daw nagtatago do sa kingdom. Pero doon pala nahuli. Mga kababayan, so ngayon, ang ginagawa nila, pinagtatakpan nila yung mga kalyado ni Duterte na gumagawa ng mali. Kasi nga, ang katuwiran nila, kaibigan ni Digong. Mga kababayan tayo, iba. Hindi porkit kaibigan ka ni PBBM at may ginawa kang mali, hahayaan ka na lang ng mga vlogger, hahayaan ka na lang ng mga malalapit mismo sa mga tao. Kasi unang-una, ang apektado dyan at kawawa dyan, yung mga kababayan natin Pilipino, at yung tama ng sisi niyan, hindi naman kay Lagdameo. Ang tama ng sisi niyan, kay PBBM mismo. Tandaan nyo po yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Anyway. Yan. Basta ako, isa lang naman yung sinasabi ko simula nung umpisa, consistent ako dyan kay Lagdameo. Consistent ako dyan simula nung umpisa. Magpa-audit siya, magsalita siya, kung siya ay nasaktan, mag-file siya ng libel. Tama. That's it. That's it. Ganun lang kasimple. Kung magpa-file siya ng libel, haharapin naman namin yan. Mga kababayan, ganun lang naman kasimple. Kung nasaktan siya, magsalita siya, magpaliwanag siya, mag-file siya ng libel. At yan naman po ay haharapin naman po namin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. That's it. Oo. That's it. Napakasimple. Kung talagang inosente siya, sa inaako sa kanya, number one, magsalita siya na walang collab. Tama. Lagi siyang may collab eh. Collab niya yung UBJP, collab niya yung Tamayo. Ay, Diyos ko naman. Maglabas siya ng sarili niyang statement. Tapos, linis pangalan siya. Magpa-audit siya. Kanina, chinek ko yung audit files ng Bangsamoro. 6% lang ang utilization nila. 8%. 8% ang utilization ng pera. Oh. 8%? Tama. Napakababa nun. 8% ang utilization ng budget ng BARM. Tingnan nyo mamaya mga kababayan ha, kung gaano kalaki ang pera ng BARM at kung gaano lang yung halaga ng nagagamit sa pera ng BARM at kung saan napupunta yung tira. Mga kababayan, kasi kung titingnan po natin, dito sa Pilipinas, yung BARM, mga kababayan, ang isa sa pinaka-furis na lugar dito po sa ating bansa. Kaya nga mga kababayan, nakakapagtaka na paano pa naging furis etong BARM, mga kababayan, kung napakalaki pala ng pera na ito, napakalaki pala ng budget nito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? 64 billion ang hindi nagagastos. Diba? From January to March. Imagine. Audit challenge. Araw-arawin ko kaya, gagawa ko ng audit challenge. Ganyan. Diba? Nasaan yung 64 billion ang hindi nila ginagamit? Simula January hanggang March. 3 buwan, 64 billion. Wala kayong Ang tanong, saan napupunta yung 64 billion, mga kababayan, yung tira? Kasi biruin nyo, 70 billion yung pera ng BARM. Tapos ang nagagamit lang, nasa 8.23% lang ata yun, mga kababayan. So ibig sabihin, nasa 5 billion lang yung nagagamit nila. Ngayon, ang tanong, saan napupunta yung tira na 64 billion, mga kababayan? Yun po kasi yung dapat malaman talaga dyan. Kaya kung makikita nyo, etong mga taga-BARM nananawagan ng audit, mga kababayan. Kasi nga, unang-una, napakalaki nung pera, yung 64 billion na natitira at hindi naman alam kung saan po napupunta. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ginawa ng 3 buwan sa BARM. Kaya pala mahihirap mga tao dyan. One of the poorest dyan, yung BARM. Diba? One of the poorest. Audit. Yun na lang. Answer the challenge to audit. Tsaka magsalita siya. Hindi yung nagtatago siya sa likod ng mga vlogger niya. Diyos ko. Diyos mio, Marimar. Unutilized? Oo. Unutilized. 4 million lang ang ginastos nila na budget from January to March.
Oh, anong development ang nangyayari doon sa BARM? Diba? Kawawa mga taga-BARM. Sa totoo lang. Diba? Gusto nyo makita? Wait. Andito ba? Nasave ko ba? Nasave ko yata yung kanina. Tingnan nyo Wait. Wait Ito. Pakita ko sa lakihan inyo. ko nga. Para lang actually hindi natin topic to, naka 30 minutes na ako dito. My goodness. Para lang makita nyo kasi huwag tayo kasi maglokohan. Langya, ang tagal-tagal na nakaupo ng partido ni Lagdameo dyan. Kaya pala nagpapa-audit ang mga taga-BARM. Ayan oh. 8% to. The disburse is 70 billion. Oh, total block grant received. 70 billion. Nasa 4 billion lang pala mga kababayan, 4.6 billion yung nagagamit pa nilang pera. Ano po, sa 70 billion na pera ng BARM, 4.6 billion pa lang yung nagagamit nila and then may tira pa to na 64.7 billion. Mga kababayan, ang tanong, saan napunta yung 64.7 billion na yon? Yun po kasi yung pinag-uusapan dyan mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, yung iba mga opisyalis ng BARM nananawagan sila ng audit mga kababayan. Kasi nga, ang laki nung 70 billion tapos 4.6 billion lang ata itong nagagamit mga kababayan. Tapos may tira pang 64.7 billion. Mga kababayan, saan napunta yun? Yun yung tanong dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na-utilize nila 5 billion. May 64 billion pa. Eto, evidence na nga yan mga kababayan, no? Ayan. Yung eto, yan, no? Natitira, 8.23% ang utilization. Percentage of utilization with obligations, ha? Isabi, may mga utang-utang, may mga babayaran pa, etc. 9.78. Anong klase? Ayan, no? Tignan nyo. Tapos pagtatanggol nyo sa Lagdameo, naay ng tipak. Ayan, no? Diba napakaliwanag? Kita nyo ba? Ayan, no, napakaliwanag, oh. 64.7 billion yung nagagamit nila mga kababayan. Ito yan, no? 4.6 billion mga kababayan yung na-utilize nila. Yung nagamit nila mga kababayan or nagagamit nila. Ngayon, kung makikita ninyo yung percentage mga kababayan sa baba, 8.23% mga kababayan. And then, yung tira na pera pa is nasa 64.7 billion mga kababayan. Yung total na pera talaga ng BARM is nasa 70 billion. Kaso nga lang, yung nagagamit pa nila is nasa 8.23%. Kaya kung makikita nyo, 4.6 billion mga kababayan, and then yung natitira, 64.7 billion pa. Ang tanong, saan napunta yan? Yan ang tanong dyan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Kasi masyado kaming binabanatan dito sa isyong to mga kababayan eh. Kami, ang pinoprotektahan lang naman namin dyan, ang presidente, si PBBM. Kasi siya po talaga yung pinakasinuportahan namin dyan sa totoo lang. Laging presidente mga kababayan, yung susuportahan natin. Tandaan po natin yan. Kasi lagi ko naman tong sinasabi sa inyo, mga kababayan, na kapag ka bumagsak ang presidente, bumagsak ang gobyerno ni PBBM, damay-damay na lahat. Damay ang mamamayang Pilipino, damay tayong lahat. Kaya nga pinoprotektahan natin dito ang presidente. Mga kababayan, kasi yung mga may galit sa presidente, katulad yung mga taga-kabilang yan, hinihintay lang niyang bumagsak si PBBM, nakabantay lang yung mga yan. Naghahanap lang yung mga yan ng butas na maiibutas laban sa ating presidente. Kaya nga mga kababayan, una pa lang kahit medyo masakit sa amin ito, sa totoo lang mga kababayan, na nakikita namin na mismong may dikit kay PBBM na gumagawa ng hindi maganda, kahit alam namin may magagalit sa amin, kailangan malaman ng taong bayan yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Papa-audit ang BARM. Mid-year audit. Saan napunta yung 64 billion? Yan ang Bakit tanong. may tirang 64 billion pala? Yan ang tanong. Is this an annual budget? 64 billion for 1 year? Bakit 8% lang for 64 billion sa 1 year? Divide nyo yung 70 billion sa 4.
4 na quarters. Dapat ganun karami ang inuubos nila sa Tama itong si Brown, Starfish. Kung talagang may involvement si SAP, di yan, parang Vic Rodriguez tatanggalin ni PBBM yan. Tatanggalin ni PBBM yan. Hintayin nyo lang mga kababayan. Malaking possible na mangyari yan. Kasi nakikita ko dito, magiging Vic Rodriguez to in the end. Mga kababayan na pag nawala ito, pag natanggal sa serbisyo mga kababayan or nag-resign, let's say pinalabas na nag-resign, or natanggal, baka ang gawin nito, mag-ala Vic Rodriguez na magsasalita ng kung ano-ano laban sa presidente, nasasabihin, no, tunay nga na kasama ko si BBM, gumagamit kami ng tunay nga na may nakasama ko siya sa pangungurakot. Mga kababayan, yan yung iniiwasan ng sambayan, yan yung iniiwasan namin mga vlogger na mangyari kay PBBM na mismong etong si Lagdameo mag-ala Vic Rodriguez sa huli. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya habang maaga pa lang, dapat maipaalam na sa taong bayan. Kasi eto mga kababayan, ipinakita dito ni Coach Jarrett, eto talaga malaking katanungan yan. Yan ay mismong galing sa website ng BARM. Search nyo na lang, mga kababayan. Etong ipinakita ni Coach Jarrett dito na mismong kwenta, mga kababayan, ng budget ng BARM, and then yung nagamit nila, and then yung percentage, mga kababayan, and then yung tirang pera, yan po ay mismong galing sa website ng BARM. Hindi po yan invento lang. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Isang quarter. Di ba? Anong tipaklong. Kawawa yung mga taga-BARM, guys. Diba? Kawawa yung mga taga-BARM. Maniwala kayo. Tapos pagtatanggol ng mga, Diyos ko, hindi naman nakakaintindi. My goodness. Kaya nga. Divide, kayo na lang mag-divide. Computein nyo. Divide nyo. 70 billion divided by 4. 4 quarters. So, sabihin, dun sa block grant received nila noong January 17, 2024, balik natin. Lang yan. Kaya, tingnan nyo 70 billion dapat ang ginagastos nila. 34 million every quarter dapat. Yun dapat yun. 34 million dapat ito. Dapat, ang less 34 million to. So, dapat nasa, ilang ka na ta? 34 billion. Yeah, 17.5. Dapat less 17.5 to. Yung balance. Kaso ang problema, hindi hindi mga kababayan Yun yung problema. Pero yun yung nagagamit pa lang nila doon sa 70 billion. Nasa 8.23% pa lang yung nagagamit nila. Tapos hindi natin alam kung nasaan yung tirang pera, yung 64.7 billion. Yan yung problema dyan. Ano po, kaya ipinapaalam yan sa taong bayan para may idea kayo. Kasi sinasabi nung iba na binayaran kami ni Duterte, bayaran kami ni Digong, mga Trojan horse daw, kuno, sinasabi nila mga kababayan. Sa tingin nyo ba, may gana pa kaming kumampi kay Duterte? Palubog na yung barko nila, sasampa ka pa ba doon? Yun yung iba sa kanila nagtatalo na. Lumiliba na ng kabilang bakod. Kasi mga walang prinsipyo, mga kababayan. Tapos itutulad nyo kami doon sa mga walang prinsipyo na yon. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Bakit 8.3 to 8.23%? Dapat 25% ang utilization nito, hindi 8.23. Kasi per quarter, mga kababayan, sa 100%, pagpalagay natin, sa 100% mga kababayan, kung hahatiin yung sa apat, tig to 25% mga kababayan. Kaso nga lang, tingnan nyo naman yung difference Tingnan nyo naman kung sa apat na quarter yan mga kababayan. Sobrang laki ng Diba? Sobrang liit sobrang liit pala nung nagagamit nila. Diba? 4.6 billion. Sobrang liit niyan mga kababayan. Tapos yung 64 billion na tira, mas malaki pa yung natira kaysa doon sa ginamit nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ngayon, hindi alam kung nasa saan yung natira. Yun ang dapat ipaliwanag nila. Mga kababayan, kaya nga nananawagan tayo na dapat ma-audit po ito. Nananawagan tayo na dapat maging transparent po ito sa publiko, sa taong bayan. Kaya nga yan yung panawagan natin dyan mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. 3. Dapat 25% yan kasi 1 quarter. Saan ko ito nakuha? Sa website mismo ng BARM.
'Di ba? See? Mga kababayan, search nyo na lang. Paano kang di magagalit? Tapos may allegation ng 1 billion na ano? Kaya nga. Nakayo ng tipak naman. Tapos ang masakla pa dyan, mga kababayan, pati yung love for all ni First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, hinarang pa di umano nitong si Lagdameo para maipakita na malakas siya, mga kababayan, at makapangyarihan siya dyan sa BARM. Kaya nga kung titingnan natin, kita nyo ba nag-iingay na yung ibang mga mayors, mga kababayan, at yung taga-Sultan Kudarat. Diba? Etong si Governor, mga kababayan, kita nyo ba nag-iingay sila? Gaano kasakit na sabihan na kailangan putulan ng pakpak ang mga taga-Sultan Kudarat? Yan yung isa sa mga sumuporta kay PBBM nung panahon ng eleksyon. At yung ibang mga kasama nitong si Lagdameo, mga kababayan, yan yung mga nag-iskusara nung panahon ng 2022 presidential election. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, sa totoo lang, mga kababayan, ang pinag-uusapan kasi dito, ang taong bayan mismo at saka ang ating presidente. Kasi kawawa naman ang mamamayang Pilipino kung hindi natutugunan yung pangangailangan nila tapos napupunta lang sa bulsa ang pera ng taong bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kawawa yung mga taga-bar mo. Ilang region yan? Sabi ni Jimmy Boy Bahe, parang kinukontrol ni Lagdameo ang BARM. Yes, yung mga nakaupo doon, di ba, member yun ng UBJB tayo, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Alam ko meron siyang hawak doon, mga kababayan, na samahan. Ngayon, yung mga nakaupo dyan sa BARM, member nung samahan na yon. Di umano, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Hindi pa updated yan, March pa lang yan. O sabihin nating same amount lang din ang ginastos sa second quarter. So, ilan? 16% for 2 quarters? Grabe, no? Di na kayo naawa sa mga taga-bar. Kaya nga, Mark Enzo McLaren, kailangan niyang magsalita. Kasi mga tao niya yung nakaupo UBJP lahat yan Yon, UBJP, mga kababayan. Yung mga nakaupo dyan sa bar, mga tao niya yan. Ano po, di umano. Kaya kailangan niya magsalita dito. Napakasimple lang naman, mga kababayan. Kung nasaktan siya, kailangan niya magsalita, pagpaliwanag siya. Pangalawa, kailangan ma-audit yan, mga kababayan. Magkaroon ng transparency sa taong bayan. Pangatlo, mag-file siya ng libel. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Ano po, kung mali yung sinasabi namin, aligasyon namin sa kanya, at kung wala siyang kasalanan, ganun ang gawin niya. Ano po, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Mid-year audit. Pa-audit nyo ulit. Saan napunta yung pera na yan? Bakit may 64 billion na tira? See that? Napakatindi. Anyway, hindi naman yung topic ko dapat Magte-30 minutes na ako. So yan, mga kababayan, cut na natin dyan. Maliwanag naman kung titingnan natin itong mismong galing sa website ng bar, mga kababayan, talagang kita ninyo yung natitirang pera pa na hindi alam kung saan napunta, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan. Pero para sa amin kasi, mga kababayan, kung kami tatanungin nyo, itong ginagawa namin ay para sa taong bayan at para sa presidente. Kasi unang-una, ang kailangan protektahan dyan, si PBBM. Kasi, mga kababayan, hindi talaga maiiwasan na magkakaroon ng taong malapit kay PBBM na ginagamit ang presidente at gumagawa ng hindi maganda, mga kababayan. Ano po, gumagawa ng anomalya na gamit-gamit ang pangalan ni Presidente Marcos. Yan po, mga kababayan, yung hindi namin ma-attempt. Ano po, kaya hanggang maaga pa, mga kababayan, sinasabi na namin sa inyo na kung etong si Lagdameo wala talaga siyang kasalanan, much better magpaliwanag siya, ipaliwanag niya to kasi mga tao niya naman talaga yung mga nakaupo dyan sa bar, mga kababayan. Pangalawa, dapat magkaroon ng major audit. Kailangan maging transparent sa sambayan ng Pilipino. Pangatlo, dapat, mga kababayan, mag-file siya ng libel kung talagang nasaktan siya at mali yung mga sinasabi namin against sa kanya.